Nakatutok din ang kamera sa sitwasyon ng ating mga kababayan na naipit sa tumitinding sigalot sa pagitan ng Israel at Hamas. Kabilang sa kanilang nais pagtuunan ng pansin ay ang mga posibleng mawalan ng trabaho dahil sa kaguluhan. Ang sentro ng balita mula kay Mela Lesmoras, live. Audrey, tatalakay na nga rito sa kamera bukas ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Israel at Gaza. Ang isang mambabatas may mungkahi naman para madagdagan ang pondo ng pamahalaan sa pagtugon sa sitwasyon. Sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa Israel at Gaza, magdaraos na ng pagdinig ang House Committee on Overseas Workers Affairs bukas para talakayin ang sitwasyon ng mga Pilipinong apektado roon at kung ano pa ang mga dapat gawing hakbang ng mga otoridad para matiyak ang kanilang kaligtasan. Ayon kay Overseas Workers Affairs Committee Chair Ron Salo, inaasahan nilang dadalo rito ang mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sisiguraduhin na babantayan, imomonitor at sisiguraduhin natin na ginagampanan ng mga iba't ibang departamento ang pagsisigurado ng kapakanan at kalagayan ng mga kababayan po nating OFWs, particularly sa Gaza and Israel, sa mga areas na affected po nitong labanan po nito. Makakasasa po kayo na ang inyong pong mga representatives dito pa sa Kongreso ay babantayan ang iyong kapakanan at sisiguraduhin na yung kailang pamilya po rito ay maibsan ang kailang pag-aalala sa kailang mga mahal sa buhay. Una na ring iginiit ni House Speaker Martin Romualdez na nakatutok na ang Kamara sa sitwasyon, kasabay ng pagpapaabot ng panalangin at suporta sa mga kababayan natin doon. Si House Committee on Foreign Affairs Chair Rachel Arenas naman, pinapurihan ang mabilis na pag-aksyon ng ating mga otoridad at ang kanilang patuloy na pagtulong sa mga apektadong Pilipino roon. Ang isa pang mambabatas, may mungkahi naman para madagdagan ang pondong ginagamit ng gobyerno sa pagtulong sa mga biktima. Sabi ni House Deputy Majority Leader Janet Garin, maaaring ipasok dito ang contingent fund lalo na para sa repatriation at pagbuo ng mga bagong oportunidad para sa mga kababayan nating uuwi mula sa Israel at Gaza. Audrey, speaking of funds nga, narito tayo ngayon sa Mitra Building sa Batasan Pambansa kung saan ay nagpupulong naman ang binuong small committee ng Kamara na tumututok dito nga sa final version ng 2024 budget proposal. Matatandaan, Audrey, na meron kasing ikinakasa ang Kamara ng mga realignment at amendments dito nga sa panukalang pondo para sa susunod na taon. At anumang oras ngayon na inaasahan natin maisa sa pinal na yan at inaabangan nga natin na magiging press conference ng mga opisyal ukol dito para nga talagang maplansya na ito nga panukalang pondo para sa susunod na taon mula dito sa panig ng Kamara. Audrey? Okay, Mela, kung mailalabas na ng Kamara ngayong araw yung final version nila ng 2024 budget proposal, ano na ang magiging susunod na hakbang dyan? Audrey, bigyan lang din natin ng context yung ating mga kababayan. Matatandaan kamakailan lang bago magtapos yung buwan ng Setyembre ay naipasa na ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa itong nga proposed 2024 national budget. So sa ngayon, ang kanilang pinaplansya na lang nila yung mga amendments at realignment dito nga sa pambansang pondo. At after nga nito, Audrey, kapag naplansya na yung lahat, ay abangan na lang natin yung bersyon mula sa Senado at yung dalawa nga mula sa Kamara at Senado ay ipag-iisa nila yan at talagang paplansyahin at saka naman ipapasa sa Malacanang for signature. Audrey, para din alam ng ating mga kababayan, mahalaga nga na maipasa on time itong 2024 national budget para masiguro na hindi maantala ang mga programa ng pamahalaan at talagang magtuloy-tuloy yung serbisyo ng ating mga otoridad para sa ating mga kababayan sa susunod na taon. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmoras.